Chapter 8. Wala na siyang balak sumama pa sa bahay nila para doon pag-usapan ang tungkol kay Penny. Nais na nga niyang umuwi para na rin makasama na lang si Penny. Wala din namang mangyayari sa pag-uusap na gagawin nila dahil hindi siya papayag na makipagpalit kay Vlad. Pakakasalan niya si Penny period. 18 pa lang siya, nakatatak na sa isipan niya na pakakasalan niya si Penny at hindi pwedeng hindi matuloy-layan dahil lang nagkagusto si Vlad kay Penny o dahil dumating si Jackie sa buhay niya. Bale wala naman si Jackie sa kanya, kama lang naman ang habol niya. Hindi pa lang niya mahiwalayan si Jackal dahil alam niyang hindi pa handa si Penny na gampanan ang papel nito bilang asawa niya. Pagdating sa bahay, hinayaan niyang magsalita si Vlad sa harapan ng kanilang mga magulang. Mahal ko po si Penny, mga bata pa lang po kami, iba na ang nararamdaman ko para sa kanya. Balak ko na nga pong umamin sa kanya dahil 18 na siya. Hindi ko naman po inakala na pinagkasundo niyo na po pala siya kay kuya, litanya ni Vlad sa mga magulang nila. Nakita niya ang lungkot sa magandang mukha ng kanilang mama. Mukhang naguguluhan naman ang kanyang papa. Pero Vlad, pinanganak pa lang si Penny, pinagkasundo na namin siya agad sa kuya Akren mo, malungkot na saad ng mama nila. Hindi na po ba pwedeng mabago iyon ngayon? Vlad asked. Vlad, hindi ganon kadali yon. Mga magulang din ni Penny ang may gusto na sa kuya Arkin mo ikasal ang nag-iisang anak nila. Maliit pa lang kayo, napagkasundoan na namin ang mga bagay na layan, at hindi ganon kadaling baguhin ang napagkasundoan na, lalo na't pumayag naman na si Penny na ikasal sa kapatid mo, mahabang lintanya ng kanilang ama. Tahimik lang siya sa isang tabi, wala naman siyang naos sabihin kaya nakikinig na lang siya. Isa pa, hindi naman talaga magbabago ang desisyon niya, hindi siya magpaparaya sa kapatid. Malapit ang tita Lucy mo kay Arkin dahil noong nakatira pa kami sa Australia ang tita Lucy mo ang nag-alaga sa kuya mo. Saad ng mama nila. Malapit din naman po ako kay tita Lucy, Vlad said. Bakit kuya? Bakit hindi mo sabihin sa kanila na hindi mo naman mahal si Penny at napipilitan ka lang na sumunod sa gusto nila dahil nais mong manatiling mabuting anak sa paningin nila? Galit na saad ni Vlad sa kanya. Lumakas nga ang boses nito at may ilang mga naroon ang nagpalingon sa mesa nila. Vlad, tama ang kuya mo, tama na. Marlang saad ng papa nila. Hindi dapat natin sa ganitong lugar pinag-uusapan ang ganitong bagay, saad naman ng mama nila. Mahal ko po si Penny at nais kong kami ang magpakasal, marlang saad ni Vlad sa kanila. Wala ni isang kumibo sa kanila sa sinabi ni Vlad. Si Eman hindi niya alam ang sasabihin. Paano nga kung mahal talaga ng kapatid si Penny? Ibig sabihin masasaktan niya ng todo ang kapatid pag tinuloy niya ang pagpapakasal kay Penny. Pero hindi niya kayang ipaubaya si Penny kanino man, kahit pa sa kapatid niya. Mabuti pa umuwi na tayo at sa bahay na natin pag-usapan ang tungkol rito. Mariing saad ng papa nila at tumayo na ito mula sa kinauupuan. Vince, tawag ng mama nila at hinawakan ang kamay ng kanilang papa para marahil pakalmihin ito. Halata kasi niyang galit na rin ito sa napag-usapan nilang apat. Tayo na Anisha, umuwi na tayo at doon tayo natin pag-usapan ang gulong ito. Mariing saad ng papa nila. Tumayo na rin ang mama nila at sumunod sa papa nila palabas ng restaurant. Naiwan sila ni Vlad sa loob. Hindi ako susuko. Hain ko hahayaan na mapunta lang sa iyo si Penny, kuya, dahil alam kong sasaktan mo lang siya. Mariing saad ng kapatid. Vlad, tawag niya sa kapatid at hinawakan sa balikat na agad naman itong winaksi para maalis ang kamay niya, sabay tayo na rin. Lalaban ako kuya hanggat kaya ko, Vlad said. And also mahal ko po si Penny. Si Kuya Arkin ba, mahal ba niya si Penny? Tanong ni Vlad at sinulyapan pa siya ng kapatid. Nagtama ang kanilang mga mata, ganoon pa man hindi siya kumibo. Wala siyang balak magsalita about sa kanyang personal na nararamdaman para kay Penny. Pati ang mga magulang nila na pasulyap sa kanya, tila naghihintay ng kanyang sasabihin. Well, ang pagmamahal naman natututunan iyan pag nagsama na ang dalawang tao, saad ng mama nila nang mapansing hindi siya magsasalita o magbibigay ng komento sa tanong ni Vlad. Ano kuya, kaya mo bang mahalin si Penny? Hamon na tanong sa kanya ni Vlad habang madilim ang mga matang nakatingin sa kanya. Yumigting ang panga niya, talaga bang dapat niyang sagutin ang tanong ng kapatid sa kanya? Sinulyapan niya ang kanilang mga magulang at kapwa, nakatingin ang mga ito sa kanya, hinihintay ang kanyang sagot.
Humugot siya ng malalim na paghinga habang nakaigting pa rin ang panga niya sa inis na nararamdaman kay Vlad. Na para bang siya pa ang nalagay ngayon sa hot seat. Bakit hindi ka makasagot kuya? Kaya mo bang mahalin si Penny, gaya ng pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya? Ako kasi mahal ko siya at poprotektahan ko siya, aalagaan ko siya at higit sa lahat hindi ko siya sasaktan, litanya ng kapatid sa kanya. Vlad, tawag niya sa kapatid na talaga namang pinapamukos sa kanya na wala siyang kayang gawin para kay Penny. Ano man ang damdamin ko para kay Penny, sa amin na lang ni Penny iyon. Hindi ko naman kailangan pang ipagsigawan. Kanino man ang damdamin ko sa kanya. Ang mahalaga sa akin siya ikakasal at hindi ako makakapayag na dahil sa pagsasabi mong mahal mo siya ikaw na ang pakakasalan niya. Litanya niya habang hindi inaalis ang tingin sa mga mata nito. Nagkasukatan sila ng tingin ni Vlad, walang nails magpatalo sa kanilang mga tingin. Arkin, Vlad, tawag ng papa nila sa kanila. Hindi naman alam na pwedeng umabot sa ganito ang ginawa namin. Kaya lang nais man namin na ikaw Vlad ang ipakasal kay Penny ngayon, hindi na rin pwede. Dahil si Arkin talaga ang gusto ng tita Lucy mo para sa anak niya, saad ng mama nila. Pwede kong kausapin si tita Lucy, pamimilit pa rin ni Vlad. Hindi niya alam kung bakit kailangan pa nitong ipagpilitan ang gusto nito. Kung talagang mahal nito si Penny, hayaan na lang niya ito, tutal si Penny hindi naman tutol sa pagpapakasal sa kanya. Huwag na Vlad, pidgel ng papa nila rito. Why not pa? Vlad asked. Huwag mo nang guluhin pa ang matagal nang nakatakda, saad ng kanilang papa. Pero sasaktan lang ni Kuya Arkin si Penny, Vlad said. Vlad, huwag ka namang magsalita ng ganyan sa kapatid mo. Kilala ko ang Kuya Arkin mo. Kilalang kilala rin siya ng tita Lucy mo, dahil Kim ang nagpalaki sa kapatid mo, malungkot na saad ng mama nila. Pero mama, paano naman po ako na tunay na nagmamahal kay Penny? Vlad asked. Humugot siya ng malalim na paghinga. Siguri kailangan na rin niyang magsalita at nang matapos na ito at makauwi na siya. Baka kasi lalo lang siyang mina sa kapatid at makalimutan na kapatid niya ito. Kung nais mo talagang pakasalan si Penny at mahal mo siya, sabihin mo sa kanya iyan at kung magbago ang desisyon niya ang ikaw ang piliin niya, magpapaubaya ako, litanya niya sa kapatid. Arkin, sabay na tawag sa kanya ng mga magulang. Halatang hindi nagustuhan ng mga ito ang sinabi niya. Iyon lang po ang tanging paraan para matapos ang gulong ito he said at tumayo mula sa kinauupuan para makauwi na. Alam naman niyang siya pa rin ang pipiliin ni Penny. Alam na nga ni Penny ang tungkol kay Jackie pero pakakasal pa rin ito sa kanya. Kaya malakas ang kanyang loob na sabihin iyon, dahil alam niyang siya pa rin ang pipiliin ni Penny. Beside wala na ring oras si Vlad, dahil bukas magpapakasal na sila ni Penny. Kanina pa siya hindi mapakali sa kahihintay kay Arkin na makabalik ng kondo. Nag-aalala siya na baka kung ano ang sinabi ni Vlad sa magulang ng mga ito para lang masira si Arkin at huwag na itong pakasal sa kanya. Mabait naman si Vlad at close sila nito, sadyang kaibigan o kapatid lang ang tanging tingin niya kay Vlad. Wala siyang ibang nararamdaman para sa binata, hindi katulad ng feelings niya kay Arkin. Sana naman hindi magbago ang isip ng mga magulang ni Arkin, bulong niya habang nakatanaw sa salaming bintana at nakatingin sa magandang kapaligiran ng San Nicolas. Natatakot siyang hindi matuloy ang kasal nila ni Arkin. Bata pa lang siya pinapangarap na niya si Arkin kaya naman nang dumating ang magandang oportunidad na katulad nito ayaw na niyang palampasin pa. Isa pa hindi ba't may idarment na sa kanya si Arkin, tinawag na siya nitong sweetheart kanina, isama pang nag-kiss na sila nito. Although hindi pa yun literal na kiss, pero kiss pa rin matatawag dahil naglapat naman ang kanilang mga labi. Kaya mas lalo ang kagustuhan niyang may kasal kay Arkin. Who knows mahulog din ang loob ni Arkin sa kanya at mahalin siya. Wala namang imposible. Ang importante malkasal na sila para mapaibig niya ito. Napapitlag siya nang marinig ang pagbukas ng pintuan. Agad siyang napalingon at napatakbo sa may sala para salubungin si Arkin. Arkin, kabado at excited ang kanyang tinig nang tawagin ito habang pusara pa lang ito sa pintuan. Lumingon naman sa kanya si Arkin. Penny, bakit gising ka pa? Tanong sa kanya ni Arkin. Hindi kasi ako makatulog and also hinihintay ka, tugon niya sa binata. I see, saad nito sa kanya at sinimulang habarin ang suot nitong coat. Kumusta ang dinner? She asked.
Bukod sa nais niya itong makita bago matulog, nais rin niyang malaman kung ano ang napag-usapan ng mga ito sa dinner, lalo na't involved Sly. Wala naman nangyari. Walang nagbago sa plano, tugon sa kanya ni Arkin habang inaalis na nito ang tie na suot. Napansin niyang medyo nahihirapan ito kaya naman agad siyang lumapit rito para tulungan sa pagtanggal ng necktie nito. Tulungan na kita, she said at agad na hinawakan ang tie nito para maalis sa pagkakasuot. Sinabi ni Vlad kina mama at papa na mahal kanya at nais kanyang pakasalan, Arkin said. Natigilan siya at napatingala sa binata na kahibla lang ang layo nila sa isa't isa. Matangkad sa kanya si Arkin kaya kailangan pa niyang tumingala rito para magtama ang kanilang mga mata. Sinabi na rin ba ni Vlad sa iyo na mahal ka niya? Arkin asked her habang nakatingin sa mga mata niya at ang kanyang mga kamay ay nasa necktie pa rin ito na hindi na niya natanggal dahil masyado siyang na-focus sa kagwapuhan ni Arkin. Ano kasi, she said. Hindi malaman kung paano sasagutin iyon. Kaya naman nag-iwas na rin siya muna ng tingin kay Arkin at tinuloy ang pagtanggal sa necktie nito. This time nagawa na niyang tanggalin iyon. Sinabi niya na mga bata pa tayo, mahal ka na niya, hindi lang niya masabi dahil bata pa kayo. And now nasa legal age ka na, balak na niyang umamin sa iyo, iyon nga lang huli na ang lahat, litanya ni Arkin sa kanya. Nanatili siyang nakatayo sa tapat ni Arkin at hawak ang tie na inalis niya rito. Nakatingin siya sa malapad na dibdib nito at iniisip kung tatanggalin na rin ba niya isa-isa ang mga butones nito. Penny, tawag sa kanya ni Arkin at hinawakan ang kanyang baba. Tinaas nito ang baba niya para magtama ang kanilang mga mata. Alam mo ba ang tungkol sa bagay na iyon? Arkin asked her. Parang nabanggit na rin niya, but recently lang. And also we both know na pinagkasundo na tayo ng mga magulang natin, tugon niya kay Arkin habang nanatili pa rin itong hawak ang kanyang baba. Baba pa lang nga niya ang hawak ni Arkin pero may kakaiba na siyang nararamdaman. What more pa kung hawakan na siya nito sa buong katawan niya, ano pa kaya ang mararamdaman niya? Wala ka bang feelings para kay Vlad? Arkin asked. Agad niyang iniling ang ulo. Kapatid lang ang tingin ko kay Vlad, she said. Tumango naman si Arkin sa kanya. How about for me? Ano ang nararamdaman mo para sa akin, Penny? Arkin asked her. Hindi niya inasahan ang tanong nito sa kanya, nanlaki pa nga ang kanyang mga mata sa tanong nito. Meron ba, Penny? Arkin asked again. Napalunok siya. Anong isasagot niya? Kailangan na ba niyang aminin na mahal niya ito o masyado pang maaga para sa bagay na iyon? Nakahinga siya ng maluwag nang mag-ring ang cellphone ni Arkin sa bulsa na pumukaw sa atensyon nito. Maiiwasan niyang sagutin ang tanong nito. Excuse me, Arkin said at binitiwan ang baba niya at kinapa ang cellphone nito sa bulsa. Agad na rin itong tumalikod para sagutin ang cellphone nito. Mariin niyang pinaikit ang mga mata at napahawak sa dibdib niya. Kumakabog iyon, mabilis din ang tibok noon, tanging si Arkin lang ang nakakagawa. Narinig niyang ang kaibigan nitong si Jiwa ang kausap nito at mukhang ang tungkol sa kasal nila bukas ang pinag-uusapan ng dalawa. Lumakad siya sa may kusina para kumuha ng malinom para kasing nanuyo ang lalamunan niya sa pag-uusap nilang iyon ni Arkin. Penny, tawag ni Arkin sa kanya. Andito ako, tugon niya at kinuha na rin niya ng mailnom si Arkin. Arkin, bakit? Tanong niya nang makabalik na sa sala, bitbit ang isang basong tubig na agad inalok kay Arkin. Inom ka muna, she said. Tinanggap naman iyon ni Arkin at agad ininom. Napalunok pa nga siya habang pinagmamasdan ang pag-inom ni Arkin ng tubig. Kahit ano yatang gawin ni Arkin, gwapo pa rin itong tignan, kahit anong anggulo gwapo pa rin. Iba talaga ang isang Arkin de la Vega at nakakataba ng puso dahil ito ang magiging asawa niya despite all the consequences, basta siya laban lang. Pangarap niya ang maging asawa ni Arkin kaya lalaban siya hanggang dulo, bahala na ang masaktan, at least naging masaya siya at nakamit niya ang kanyang pangarap. Mag-ready ka na ng mga gamit mo, maaga tayong aalis bukas, Arkin said. Tumango siya agad rito. Dagdagan mo na dahil baka magtagal tayo sa Baguio, patuloy pa ni Arkin sa kanya. Napakunot ang noo niya at tumingin sa mga mata nito. Baguio? She asked. Yes, Penny. Sa Baguio tayo ikakasal bukas, tugon sa kanya ni Arkin. Kaya kahit ano pa ang gawin ni Vlad, wala na siyang habol pa. Bukas na tayo ikakasal, sa pagbabalik natin ng San Nicolas mag-asawa na tayo, Arkin said. Tumango siya rito.
Sa ngayon wala siyang ibang nais isipin kundi ang sariling kaligayahan niya. Wala siyang pakialam kung may masasaktan siya sa kanyang pagpapakasal kay Arkin. Hindi naman niya sinasadyang makasakit, lalo na kay Vlad. Ang nais lang niya masunod ang gusto nita at maging masaya. Ayaw rin niyang isipin si Jackal ang girlfriend ni Arkin. Sa susunod na lang siguro niya problemahin ang tungkol doon. Magpapakasaya muna siya kasama si Arkin sa Baguio. Mabuting nang maging masaya siya ngayon at masaktan na lang siya sa susunod. Madaling araw palang bumiyahe na sila ni Arkin pa Baguio, halos 3 oras din kasi ang paakyat ng Baguio mula sa San Nicolas. Hindi na nga niya nagawang makapagpaalam sa mga magulang niya na aakyat pala sila ni Arkin ng Baguio. Ang alam ng mommy at daddy niya may pupuntahan lang sila ni Arkin kaya siya nagpalipas ng gabi sa kondo nito. Sa mga ganoong bagay naman walang issue sa parents niya dahil nga ito ang talagang may gusto na magsama sila ni Arkin. Tuwang-tuwa pa yata ang mommy at daddy niya pag si Arkin ang kasama niya. She is happy dahil si Arkin ang napili ng mommy at daddy niya para sa kanya. Well, kung sakali man baka gagawa din naman siya ng paraan para makuha si Arkin. You want coffee? Arkin asked her habang nasa biyahe na sila. Pwede rin, she answered. Mag-coffee na rin tayo pagdaan ko ng gasoline station, tugon nito sa kanya. Sige, pa-cute naman niyang saad. Alam niyang marami pa silang problemang kakaharapin ni Arkin pagbalik nil ng San Nicolas, pero ngayon nais muna niyang maging masaya sila at kalimutan ang anumang bagay lalo na si Jackie at si Vlad. Hindi na siya nag-usisa pa kay Arkin kung paano nito nagawang umalis ng San Nicolas na hindi nalalaman ng girlfriend nito. Buti na rin na walang alam si Jackie at least pagdating nila sa Baguio masusolo na niya si Arkin. Ikakasal sila at the same time baka tuloy honeymoon na rin. Although hindi siya masyadong prepared dahil hindi pa siya nakapamil ng mga bago niyang undies at lingerie, anyway hindi naman yata niya kailangan ang mga iyon, much better kung hubot-hubad na lang siya. Matapos nilang magpagas nag-drive-thru na rin sila ng kape ni Arkin at sandwiches sa sasakyan na lang sila nito kakain para hindi na tumagal pa ang biyahe nila. Okay lang ba kung i-assist mo ko sa pagkain, Penny? I'm driving kasi, Arkin said. Sure, sure, agad niyang tugon at dinampot ang kape nito para mapainom ito habang nagda-drive, sinubuan na rin niya ito sa sandwich. Lihim nga siyang napapangiti dahil para na siyang asawa sa ginagawa niya para kay Arkin. Kinikilig siya sa simpleng bagay na ginagawa niya para rito. Makalipas ang 3 oras nakarating na sila sa Baguio at agad na silang tumuloy sa hotel kung saan sila magstay ng ilang araw. Wala pang nababanggit sa kanya si Arkin kung ilang araw sila nito sa Baguio, pero ang sabi niya pwede daw silang magtagal doon depende daw sa mangyayari sa kanila. Pumayag naman siya sa sinabi nito. Pwede naman siyang mag-take ng special class pagbalik niya ng San Nicolas. SIRT naman kasi CEO na ito at pwede itong mawala ng matagal basta lagi lang itong mag-update sa business nito. Wow, ang ganda naman dito, bulalas niya nang makapasok na sila sa loob ng hotel. Maganda ang hotel at halatang mamahalin, walang pinagkaiba sa De La Vega Hotel na pagmamay-ari ng mga magulang ni Arkin, pero syempre kung siya ang tatanungin mas maganda pa rin ang Hotel De La Vega. Buti naman nagustuhan mo, Penny. Ito raw ang the best hotel dito sa Baguio, Arkin said. Really? Kaya pala sobrang ganda at unique ng design, she said. Nakarating na siya before sa Baguio kasama ang parents niya, pero syempre hindi naman sila mayaman like De La Vega kaya sa ibang hotel sila nag-check-in. Panigurado naman na ang ganitong klase ng hotel ay mahal. Yeah, Arkin said at lumakad ito patungo sa may balcony. Binuksan nito ang sliding door na naroon para lumabas, agad siyang sumunod rito para makat ang view sa labas. Kung napawaw siya sa ganda ng hotel room nila, napanganga naman siya sa view sa labas. Napaka-peaceful at ang sarap tanawin, nakaka-relax. You like it? Arkin asked. Yeah, tugon niya habang matamis ng ngiti ang nasa labi at nakatingin kay Arkin. Like niya ang nasa harapan niya hindi ang paligid. Anyway may isusuot ka na ba para sa ceremony mamaya? Arkin asked her. She asked. Wala kasi siyang idea kung ano ba ang isinusuot pag nagpapakasal sa judge. Do you have a white dress? Arkin asked. Wala pa nahihiyang tugon niya. Masyado siyang na-focus sa kasal na mangyayari, nakalimutan naman niya na kailangan pala niya ng puting bestida.
Napakaatat kasi niyang maging Mrs. Arkin de la Vega. Well, kailangan naman na kasi nilang magmadali dahil baka kung ano pa ang gawin ni Vlad at hindi matuloy ang kasal nila ni Arkin. Sorry, I forgot, paumanhin niya kay Arkin. It's okay, Arkin said at sumulyap sa relong suot nito. Maaga pa naman, may malapit na mall dito, pwede tayong bumili saglit, saad nito. Napangiti siya. Kaya lalo siyang nahinlove kay Arkin sobrang bait kasi nito, napaka-understanding at higit sa lahat sobrang gwapo. Hindi na rin sila nagtagal pa sa hotel room nila at lumabas na sila para magtungo sa mall at bumili ng kailangan niya sa kasal nila mamaya. Kahit judge lang pala kailangan naka-white dress din. Pagdating sa mall magkatabi silang naglalakad ni Arkin pero hindi magkahawak ang kanilang mga kamay. Siguro naiilang pa rin si Arkin sa kanya, kasi nga kasunduan lang naman ang kasal nila. Pero sana soon hawakan na nito ang kamay niya pag nasa public place sila nito. Sa unang shop na pinasukan nila agad na siyang may nagustuhang white dress, hindi na niya sinukat iyon para mabilis na lang sila, alam naman niya ang size niya. Naroon na rin sila sa shop na iyon na halos pambabae ang paninda kaya naman tumingin na rin siya ng lingerie and undies. Nilakasan na nga lang niya ang loob niya at hindi na nahiya pa kay Arkin na mamili ng mga ganoon kasama ito. Well, kailangan naman talaga niya ang iyon and beside para rin naman rito kung bakit siya bumibili ng mga ganoong kasuotan. Nais niyang maging maganda sa paningin nito. Isa pa nabanggit na rin niya kay Arkin na nais niyang gampanan ang papel niya bilang asawa nito, sinabi na rin niyang pati ang obligasyon niya sa kama ay gagampanan niya. Why not, diba? Asawa naman niya si Arkin at mahal niya ito. Kanino pa ba niya ibibigay ang katawan niya kundi sa lalaking mahal niya at si Arkin ang lalaking iyon. Kailangan ko rin kasi ng mga ganito, saad niya kay Arkin habang nasa tabi niya ito at namimili naman siya ng lingerie. Sexy ang mga lingerie kaya halos hindi siya makatingin kay Arkin, lakasan lang talaga ng loob. Maganda naman tugon ni Arkin sa kanya. Ngumiti Slaya at kumuha ng 3 ternong lingerie at saka 3 ternong undies. Hindi lang naman ang susuotan niya sa kasal ang mahalaga at dapat niyang ihanda, dapat rin niyang ihanda ang susuotan niya sa gabi ng kasal. Sa unang gabi nila ni Arkin, 18 na rin naman siya kay handa na niyang isuko ang kanyang virginity kay Arkin, iyon na rin ang regalo niya kay Arkin sa kanilang kasal. Mamayang gabi pa nga lang Leon pero sobrang excited na siya at kung ano-ano na ang iniisip niya. Matapos niyang mamili nagulat siya nang si Arkin ang nagbayad sa mga pinamili niya. May dala naman siyang pera kaya malakas ang loob niyang mamil. Layan nga lang nagpumilit si Arkin na ito ang magbayad. Mas mayaman naman ito sa kanya kaya hinayaan na niya. Habang nagbabayad siya nagring ang cellphone ni Arkin na agad nitong kinuha sa bulsa nito. Mabilis naman ang kanyang mga mata na napatingin sa screen ng cellphone ni Arkin at nabasa niya sa screen ang pangalan ni Jackie. Si Jackie ang tumatawag kay Arkin. Excuse me, Penny, paalam sa kanya ni Arkin at agad na lumakad palabas ng shop. Napahugot siya ng malalim na paghinga at sinundan ng tingin si Arkin na sa labas kinausap si Jackie. Naramdaman niya ang pagkirot sa dibdib niya, medyo nasaktan siya. Ganoon pa man nagtaas siya ng mukha habang nakatingin kay Arkin na kausap si Jackie sa phone. Mamayang gabi gagawin niya ang lahat para makalimutan na ni Arkin si Jackie. Alam niyang ang katulad ni Arkin na nasa 20s pa lang masyado pang mainit sa kama, kaya titiyakin niya mamaya na magagawa niya ang lahat ng gusto ni Arkin sa kama para makalimutan na nito si Jackie at mabaliw naman ito sa kanya. I missed you so much, babe, Jackie sweetly said on the phone. Tugon niya at napasulyap sa loob ng shop kung saan naroon si Penny. Nasa may cashier pa naman ang dalaga at nakatingin ito sa dako niya. Ngumiti pa ito at kumaway sa kanya, kaya naman kumaway rin siya rito, sabay lakad papalayo para hindi marinig ni Penny na si Jackie ang kausap niya. Kahit alam na ni Penny ang tungkol kay Jackie hindi pa rin naman niyang kayang kausapin si Jackie pag nariyan si Penny, may respeto pa rin naman siya sa magiging asawa niya at syempre nakakahiya din kahit papano kay Penny. How's your show? He asked para naman hindi makahalata sa kanya si Jackie. Nasa ibang bansa ito ngayon para sa show nito, kaya tamang-tama sa pag-alis nila ni Penny. All good, I hope you were here, malambing na saad nito. Ganito naman lagi sa kanya si Jackie naglalambing maisama siya sa mga show nito.
Pero dahil private person siya mas nais niyang hindi samahan ang nobya sa mga show nito. Hindi pa kasi siya handa na malaman ng lahat na girlfriend niya si Jackie. Hindi naman sa kinahihiyan niya ang dalaga, sadyang private person lang siya at hindi na kailangan pang ipaalam sa madla ang kanyang personal na buhay. Next time, Jackie, tanging saad niya habang pasulyap-sulyap kay Penny sa loob ng shop. Kahit kausap niya si Jackie na kay Penny ang buong atensyon niya. Hindi niya magawang alisin ang mga mata kay Penny, napakaganda kasi nito, simple walang masyadong make-up pero jotang ang kagandahan nito. Isama pang ang galing nitong magdala ng damit, bagay na bagay rito ang suot nitong mini floral dress. Sexy and hot itong tignan but still she looks elegant. Hindi na siya magtataka kung nahulog ang loob ni Vlad kay Penny, sa ganda pa lang kasi nito talaga mabibighani ka na. Isama pa ang maganda nitong ugali. Mabait si Penny at hindi ito katulad ng mga kaydaran nito na nag-e-explore na sa murang edad. Natuwa nga siya nang sabihin sa kanya ni Penny na wala pa itong nagiging boyfriend ni isa. Walang duda na siya ang first kiss nito, bagay na kinatuwal niya lalo. Nang makitang palabas na si Penny sa shop bitbit ang 3 paper bag ng pinamili nito, agad na siyang nagpaalam kay Jackie para salubungin si Penny at siya na ang magbitbit sa nga pinamil nito. Promise tatawagan mo ko manayang gabi. Tanong pa ni Jackie sa kanya. Yes, I will. Tugon niya kahit alam niyang hindi na niya matatawagan pa ang nobya mamayang gabi. Tiyak kasi na busy na siya mamaya after ng kasal nila ni Penny. Nakita niya lahat ng pinamili ni Penny kanina sa shop, mga kasuotan iyon pag honeymoon. Isa lang ang ibig sabihin nun kung bakit namili ng mga ganun si Penny. Ibig sabihin alam nito ang pwedeng maganap mamayang gabi sa kanila, at nakahanda ito sa honeymoon nila. Lalaki siya at kung nais, Penny na may mangyari sa kanila hindi siya tatanggi rito. Sino ba siya para tumanggi kung palay na ang lumalapit, beside mamaya lang mag-asawa na sila, kaya may karapatan na siya kay Penny. Kahit pa sabihing pinagkasundo lang sila ni Penny legal naman ang kanilang kasal, kaya legal din ang kanyang karapatan sa dalaga. Are you done? He asked Penny nang salubungin ito sa may pintuan ng shop at agad na kinuha ang mga paper bag na hawak nito. Yeah, thank you. Pasalamat sa kanya ang card na ginamit nitong pambayad sa mga pinamili niya. Obligasyon naman niyang siya na ang gumastos para kay Penny, dahil asawa na niya ito, and also he loves what he's doing. Don't say thank you, Penny, it's my obligation. You are my wife, he said. Ewan niya kung bakit nasabi niya bigla iyon, dahil ba alam niyang mamayang gabi ay mangyayari na ang isa sa pinakamagandang bagay sa buhay niya, iyon ay ang makasiping si Penny na isang 18 years old. Sa edad kasi niya ngayon maingat siya at hindi na tumutikim ng masyadong bata sa kanya lalo na ang mga babaeng wala pang 20s. Kaya bago sa kanyang panlasa ngayon ang isang katulad ni Penny na 18 years old lang and also a virgin. Well, malalaman naman niya mamaya kung birhen pa nga si Penny. Yeah, tanging tugon sa kanya ni Penny na nakangiti. Napansin nga niyang namumula ang pisngi nito kaya hindi niya napigilan na haplosan iyon. Cute, puri niya. I know, confident na tugon sa kanya ni Penny. Isa pa sa nagustuhan niya sa ugali ni Penny ay confident ito at alam nitong maganda ito. Hindi na rin sila nagtagal pa sa mall dahil tumawag na rin si Jiwoo na nasa opisina na raw iyon ng judge na magkakasal sa kanila ni Penny. Kaya naman agad na silang bumalik sa kanilang hotel para makapagbihis na si Penny at makapunta na sila sa opisina ng judge na magkakasal sa kanila. Wala namang masyadong ganap mamaya after the wedding kakain lang sila sa labas kasama si Jiwoo, para na rin makilala na ng kaibigan niya si Penny. And after that hihiwalay na sa kanila si Jiwoo dahil may lakad din ito sa Baguio, kaya masusolo na niya si Penny. Okay lang ba? Penny asked her nang ipakita sa kanya ang suot nitong puting dress na above the knee ang haba. Elegante at hindi sexy ang damit, walang kitang anumang skin na hindi dapat makita ng iba maliban sa kanya. Although above the knee ang dress kaya litaw na litaw ang maputi at makinis nitong legs na siyang nang-aakit sa kanya mga mata. Yeah, you are beautiful. Penny, so elegant tugon niya sa dalaga. Kimi naman itong ngumiti sa kanya. Penny looks young and innocent, but nase-sense niyang may kulo at init din sa katawan nitong tinatago and he loves it. Nais niyang makita kung paano ilabas ni Penny ang init ng katawan nito sa kanya.
Nais niyang makita kung paano mag-explore ang isang 18 years na si Penny sa larangan ng pagnanasa at init ng katawan. Ngayon pa lamang na-excite na siyang turuan si Penny sa lahat ng bagay pagdating sa kama. Ganito ang gusto niya, iyong siya ang magtuturo sa babae kung paano ang gagawin nito pagdating sa kama, kung paano siya nito satisfied sa kama. Mamayang gabi lang makikita na niya ang apoy ng pagnanasa sa inosenteng mga mata ni Penny. Naniniwala siyang hindi siya bibiguhin ni Penny sa pagtatalik nila mamaya. Ramdam niyang pareho silang maglalabas ng pagnanasa sa isa't isa mamayang gabi. Hindi ba't parang sobrang bata naman ang pinakasalan mo, Arkin, saad sa kanya ni Jiwoo nang lumabas sila ng kaibigan sa restaurant pagkatapos nilang kumain para magpahangin. Katatapos lang ng kasal nila ni Penny at agad na sila dumiretso sa restaurant kung saan siya nagpa-reserve para sa kanilang tatlo. Sa wakas kasal na sila ni Penny, wala nang magagawa pa si Vlad para pumalit ito sa pwesto niya. Tama din ang desisyon niyang ikasal na sila agad ni Penny para na rin matapos na ang usapan. Bahala na lang si Vlad kung paano nito tatanggapin ang nangyari. Wala siyang planong saktan ang kapatid, mahal niya ang kapatid, pero ano ba ang magagawa niya kung sa kanya pinagkasundo si Penny? Kanina habang kinakasal sila ni Penny hindi niya maiwasang mapangiti dahil nakikita niyang masaya naman si Penny sa nangyayari sa kanila, mukhang gusto din naman nito na ikasal sa kanya. Kung ayaw naman nito pwede itong tumanggi sa mga magulang nito, lalo na't napakabata pa nito, pero wala naman siyang narinig na ganoong senaryo mula kay Penny, kaya marahil gusto rin nito ang ikasal sa kanya. Siya naman kasi sumusunod lang siya sa mga magulang niya, isama pang madalas sabihin ng mama niya na noong bata siya ang tita Lucy niya ang nag-aalaga sa kanya pag busy ang mama niya, kaya parang nanay na rin das niya ang mommy ni Penny. Kaya marahil pinagkasundo silang dalawa ni Penny. Wala naman siyang rason para tumanggi pa, hindi naman din niya nakikita in the future na pakakasalan niya si Jackie. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya mahal si Jackal, pangkama lang si Jackal sa kanya, kailangan lang niya ang dalaga para makaraos ang init sa kanyang katawan. 18 na siya, legal age na. Beside ang parents naman niya ang nagdesisyon nito, kaya may consent ang pagpapakasal namin ni Penny, tugon niya sa kaibigan at nagbuga ng usok. Kapwa sila naninigarilyo ni Jiwoo kaya lumabas na rin sila sa restaurant para makasindi. Nasa loob naman si Penny at nakaupo pa sa kinauupuan nila kanina. Salamin ang restaurant kaya natatanaw niya ang maganda niyang asawa na nakasulyap sa kanila ni Jiwoo sa labas. Kung sa bagay basta alam ng parents niya lusot ka na, Jiwoo said at sinundan ang tinitignan niya. Isa pa, she is beautiful, kaya marahil hindi ka na rin nakatanggi pa sa kanya. Kahit nariyan pa si Jackie, Jiwoo said habang nakatingin rin kay Penny. Swerte ka pa rin Arkin, maganda na, bata pa at mukhang fresh pa. Tiyak na ikaw pa ang magtuturo sa kanya ng mga bagay-bagay, Jiwoo said to him. Sinulyapan niya ang kaibigan na nakasilay ang malisyosong ngiti sa labi. Nagets niya ang nais nitong ipahiwatig sa kanya. Wala akong balak na manyakan ang asawa ko, mariin niyang saad. I know. Taas kamay namang saad ng kaibigan. Kilala siya ni Jiwoo na may pagkababero pero hindi tumitikim ng masyadong bata at lalo na iyon tinuturuan pa. Anyway, anong balak mo kay Jackie? Jiwoo asked. Para marahil malba ang usapan nila. Ganun pa rin, kami pa rin, tugon niya at umitit sa sigarilyong hawak at sinulayapan ang asawa na nakatuon ng atensyon sa cellphone nito. Alam ba ni Penny? Jiwoo asked. Tumanggaw siya kasabay ang pagbuga niya ng usok. Pinaalam ko na kay Penny ang tungkol kay Jackie, bago pa man kami ikasal. Beside nagkita na ang dalawa, iyon nga lang kapwa walang idea sa mangyayari, paliwanag niya sa kaibigan. Ang tindi mo pare, biruin mo yun may bata ka ng asawa may model ka pang girlfriend, Jiwoo said habang napapailing ng ulo. Matatapos din ang sa amin ni Jackie, hindi nga lang muna ngayon, pero kung meron man na dapat mawala sa buhay ko si Jackie iyon at hindi ang asawa ko, tugon niya. Pansin niyang kanina pa asawa ang tinuturing niya kay Penny na para bang asawa na niya ito talaga. Well, kasal na sila at legal iyon. Suot na rin nila ang wedding na pinagawa pa niya at hindi basta-basta ang presyo ng wedding ring ng asawa. Minsan lang naman siya ikasal kaya ginestusan na niya sa wedding ring. Hindi nga lang magarbo o engranding kasal ang naibigay niya kay Penny, ang mahalaga naman sincere siya sa pagpapakasal at paninindigan niya ito kahit pa may Jackie siyang pinananatili.
Tama naman na si Jackie ang dapat mawala sa iyo Arkin, sa ganda kasi ni Penny baka may makakita pang iba at makuha pa sa iyo, Jiwoo said at sinulyapan pa nito si Penny. Kumunat ang noo niya habang nakatingin sa kaibigan na parang iba ang tingin sa asawa niya. Hindi yata niya gusto ang tingin ng kaibigan sa asawa niya. Matagal na silang magkaibigan ni Jiwoo at ni minsan wala naman silang naging problema ng kaibigan pagdating sa babae. Hindi naman kasi sila pareho ng type sa isang babae. Siya kasi kahit papano namimili pa siya, hindi katulad ni Jiwoo na basta babae pwede na. Pare asawa ko na si Penny, baka lang makalimutan mo, he said. I know pare, kaya nga ang swerte mo dahil ikaw ang naging asawa niya, tugon sa kanya ni Jiwoo. Nais sana niya itong tanungin kung type ba nito ang asawa niya. Pero pinigilan na lang niya ang kanyang sarili. Si Jiwoo lang ang nag-iisang kaibigan niya, hindi niya nanaisin na magkaroon pa sila nito nang hindi nagkakaintindihan ng dahil lang sa babae. Nagkakagulo na nga sila ng kanyang kapatid dahil kay Penny, huwag naman sanang pati sila ng kaibigan magkagulo rin. Mga bata pa naman kayo ni Penny, marami pang pwedeng mangyari sa pagsasama niyo, lalo na sa side ni Penny na possible pa lamang. 18 pa lang siya, napakabata pa niya para sa buhay may asawa, kaya tiyak na magbabago rin ang pagtingin niya sa iyo, litanya sa kanya ni Jiwoo. Makahulugang tingin ang pinukol niya sa kaibigan at sinadya niyang huwag na lang magsalita pa o magbigay komento sa sinabi nito. Para kasing sinasabi nito na nakaabang ito kung sakaling maghiwalay sila ni Penny at hindi mag-workout ang pagsasama nila. He is hoping na nagkakamali lang siya. Kanina pa siya nakatitig sa salamin, pinagmamasdan ang kanyang kabuuan sa suot niyang pulang lingerie na halos dekorasyon na lang sa katawan niya. May 30 minutos na yata siya sa loob ng bathroom kung saan siya nagbihis at hindi pa niya magawang lumabas. Kasal na sila ni Arkin, isa na siyang ganap na Mrs. Akron de la Vega. Suot na niya sa kanyang daliri ang mamahaling singsing galing kay Arkin. Nakangiti siyang tinaas ang kanyang kamay para pagmasdan ang suot na wedding ring. Ang ganda, bagay na bagay sa akin, nakangiting saad niya habang titig na titig sa kumikinang na singsing. Alam niyang hindi biro ang presyo ng ganitong klaseng singsing. Kung sa bagay wala namang katumbas na halaga ang kanyang fee, dahil malinis pa siya at tanging si Arkin pa lamang ang aangkin sa kanyang katawan. Lumalim ang ngiti niya sa labi habang nakatingin sa kanyang magandang katawan. Sigurado siyang magugustuhan ng asawa ang regalo niya rito ngayong gabi. Natigilan pa nga siya sa ginamit na turing kay Arkin asawa. Asawa na talaga niya ang lalaking pinapangarap lang niya noon. Alam niyang hindi siya matatanggian ng asawa mamaya. Sinabi na rin naman niya noon pa na gagawin niya ang kanyang obligasyon para sa asawa. Wala siyang hindi kayang ibigay para sa taong mahal niya. Bago siya tuluyang lumabas ng bathroom, nag-spray muna siya ng pabango sa buong katawan. Mamahalin ang pabango niya na sadyang pinag-ipunan pa niya sa kanyang mga allowance para pang mabili leon. This is it, Penny. Do your best girl. Good luck, nakangiting saad niya sa sarili habang nakatingin sa salamin. Sinuot na niya ang manipis na roba na terno ng kanyang manipis na lingerie para naman hindi siya magmukhang garapal kung lalabas siyang walang suot na roba at haharap agad kay Arkin. Paglabas niya ng bathroom, nakita niya ang asawa na nakatayo sa may bintanang salamin at nakatanaw sa labas. May hawak itong kopeta ng alak. Okay lang sa kanya kahit madalas niyang makita ang asawa na umiinom ng alak, hindi naman kasi ito naglalasing, naglilibang lang ito at nagtatanggal ng pagod sa katawan. Okay lang din sa kanya na paminsan-minsan nakikita ang asawa na naninigarilyo sa labas. Before, hate na hate niya ang mga lalaking bumubuga ng usok, bukod sa nakakaperwisyo na ang usok nakakasira pa ng baga sa taong naninigarilyo, pero nang makailang ulit niyang nakitang naninigarilyo si Arkin na turn on pa siya, parang ang astig nitong tignan, parang lalong lumakas ang appeal nito. Hindi niya moari pero iba ang style ng paninigarilyo ni Arkin, hot at talaga namang astig. Maingat siyang lumakad palapit sa asawa na nakatingin pa rin sa labas at hindi pa nararamdaman ang presensya niya. Marahil malalim din ang iniisip nito lalo na't kasal na talaga sila. Marami kasing magbabago sa kanila ngayong kasal na sila. Lalo na kay Arkin. Ito ang unang gabi nila ni Arkin bilang mag-asawa at ayaw na muna niyang mag-isip ng kung ano-anong problema. Nizi muna niyang ay sentro ang sarili sa kanilang dalawa lang ni Arkin, wala nang iba. Saka na niya iisipin ang mga pwedeng maging kontrabida sa pagsasama nila ni Arkin pagbalik nila ng San Nicolas.
Sa ngayong nasa Baguio pa sila wala siyang iisipin kundi ang sariling kaligayahan lamang. Arkin, malumanay niyang tawag sa asawa na agad namang lumingon nang marinig ang tinig niya. Nabitin pa nga sa ere ang balak nitong pag-inom sa hawak nitong kopeta nang makat siya. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagkatulala nito habang nakatingin sa kabuuan niya. Napansin din niya ang paglunok nito at paggalaw ng Adam's apple nito habang sinusuri nito ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa ng dahan-dahan. Ramdam niya ang bawat hagod ng mga mata nito sa kanyang katawan. Pakiramdam nga niya nagsisindi ng apoy ang mga mata ng asawa sa bawat madaanan nito sa kanyang katawan. Medyo na continuous pa siya pero hindi niya pinahalata na may kakaibang hatid ang tingin ng asawa sa kanya. Iyon bang tingin pa lamang para na siyang hihimatayin? Paano pa kaya kung hahawakan na ng asawa ang kanyang katawan at simyo lang ang kinan, makakahinga pa nga kaya siya noon o baka tuluyan na siyang mawala ng malay? Penny, tawag nito sa pangalan niya na naghatid ng bolte-bolteheng kilabot sa kanyang buong katawan habang wala pa rin itong kurap na nakatingin sa kanyang kabuuan. Hi, kabado niyang bati sa asawa. You are gorgeous, sweetheart. Saad nito sa kanya na puno ng galak sa mga mata nito. Thank you, pasalamat niya habang pilit pinananatili ang confidence sa harap ng asawa. Ayaw niyang ipahalata na natatakot siya at kinakabahan rito. Nais niyang ipakita na confidence talaga siya at alam niya ang kanyang ginagawa at handa siya sa kanyang gagawin para sa asawa. Those clothes look amazing, puri pa rin ito sa kanya. Ngiti ang naging tugon niya sa asawa at humakbang palapit rito. Oh, Penny, Arkin said at sinalubong siya ng asawa. Halos kahibla na lang ang layo nila sa isa't isa nang huminto silang dalawa at nagtama ang kanilang mga mata. Alam niya kung ano ang nakikita niya sa mga mata ni Arkin. Pagnanasa leon at paniguradong ganoon rin ang nasa mga mata niya. Sino ba ang hindi pagnanasaan ng isang katulad ni Arkin de la Vega na almost full package na? Alam niyang hindi lang siya ang nangangarap maging asawa ang katulad ni Arkin, tiyak marami sila at laking pasalamat niya sa kanyang mga magulang at mga magulang ni Arkin dahil sa ginawa ng mga ito para matupad ang kanyang pangarap. At this young age nakamit na niya ang kanyang pangarap. Nagsuot ka ba ng ganyan, Penny, para sa honeymoon natin? Arkin asked her. Yes, Arkin, tugon niya sa asawa. Are you sure about it, sweetheart? Arkin asked her again. She loves the way he called her sweetheart, which is so sweet and appealing. Of course, Arkin, lakas loob na tugon niya, wala na talagang atrasan pa ito. She is so much ready for everything. Oh sweetheart, Arkin said. Banayad na hinaplos ang kanyang pisngi. She automatically closed her eyes to feel his soft touch. I know this is not the right time para pag-usapan natin ang bagay na ito, Penny, Arkin said after he touched her cheeks. What is it, Arkin? Kunot noong tanong niya. Hindi pa naman niya gusto ang ganito, na mag-uusap muna bago nila gawin ang kanilang dapat gawin. Mas gusto kasi niya na wala ng usap-usap pa para hindi siya mawala sa kanyang focus and sa main goal niya. Baka kasi kabahan siya sa mga tanong nito at mawala ang kanyang confidence at baka hindi pa nila matuloy ang dapat nilang gawin. Nabanggit mo na sa akin ito before, na you never had a boyfriend before, Arkin said. She nodded. It's that true, Penny? Yes, Arkin, totoo yun. In fact you are my first kiss, amin niya sa asawa. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Arkin sa sinabi niya at napangiti ito. Am I? Arkin asked. Yes, Arkin. Ikaw pa lang ang lalaki sa buhay ko, she answered. Hindi naman niya napaghandaan ang sunod na ginawa ng asawa sa kanya. Kinabig siya nito at bumunggo siya sa matigas nitong dibdib at sunod na inangkin nito ang kanyang labi. Agad niyang pinaikit ang kanyang mga mata at ninamnam ang masarap na halik ng asawa sa kanya. Kahit wala siyang idea kung paano gantihan ang halik ng asawa, pinilit pa rin niyang sabayan ang labi at dila nito na naglalaro sa kanya bibig. Ito na marahil ang simula ng matagal na niyang hinihintay. Makalipas ang ilang minutong pag-angkin ng asawa sa labi niya, pinakawalan nito ang kanyang labi at tumingin sa kanyang mga mata. Sinalubong naman niya ang mga mata ng asawa na kung kanina nakikita na niya ang pagnanasa sa mga mata nito, ngayon nag-aapoy na ang mga mata nito sa pagnanasa. Tiyak na wala nang makakapigil pa sa asawa na angkinin siya nito ngayong gabi. Bagay na gustong-gusto na niyang mangyari.
I love kissing your lips, sweetheart, Arkin said.